Hello and welcome dito sa EE Lectures. So ngayon nasa episode 2 na tayo sa playlist natin ng electrostatics. Ang i-discuss naman natin ngayon is yung electric field intensity at yung electric flux density. So tara na. So ngayon, bago tayo magsimula dito sa electric field intensity at electric flux density, pag-usapan muna natin yung concept ng electrostatic induction. So yung electrostatic induction na yun, nakita kasi na kung saan yung isang uncharged body, kapag nilapit mo siya sa isang charged body, nagkakaroon ng charges yung isang uncharged body. So ang tawag dun is electrostatic induction. Ito pala yung mahirap, since mas nauna ko pag gawin yung ibang higher EE subjects, di ba? Tulad ng mga AC machines. Hindi ko maiwasan na pupasok agad sa isip ko yung concept dun sa electromagnetic induction. So sa electromagnetic induction naman, magnetism naman yung napapasa dun sa kabila. Pero ito, more on charges yung nai-induce, hindi magnetic field. So ngayon, drawing muna natin yung charged body. Okay. So, sabihin natin, ito si charge body A na meron siyang positive charges. Okay. So, ito siya ngayon. Tapos, meron tayong uncharged body na letter B. Ito si B. Walang ka-charge. So, from that point, tapos kung ilalapit mo siya dito, so, ngayon, nandito na si body B. Mangyayari, yung part nung body B na malapit doon sa body A, magkakaroon siya ng negative charges. Okay, so, itong part na to is negative charge. And then, pagdating doon sa far end niya, puro positive naman yung mga charges na nandun. Okay. So, bali ganyan yung mangyayari. So, masasabi natin yung body B, nakaka-experience siya ng electrostatic induction na kung saan meron kang dalawang uri ng charges. So, masasabi natin na itong mga charges na to na malapit dito sa kay body A, ang magiging tawag natin dyan is bound charge. Since naka-bound siya kay letter A. Okay, so bound charge yan. And then, itong nasa malayo, yung nasa kabilang dulo, ang tawag natin dyan is free charge. Tapos, sabihin natin, itong body na to, diba, i-connect natin sa earth, i-ground natin siya, diba? So, yung mangyayari, itong mga positive charges na to, magpa-flow out yan. Okay? So, aalis siya. Since free naman sila, so, para magpa-flow sila, na kung saan, itong mga bound charge natin, since naka-bound nga siya, diba? So, habang nandito si body A, nandito pa rin yung mga negative charges. So, iiwan siya nung positive charges. Kawawa naman, Iniwan. Okay? Pero yun, sabihin natin, itong body A na to, once na ilayo natin ito kay body B, so, sabihin na lang natin, wala na si body A dito, diba? So, once na mawala si body A dyan, so ano mangyayari ngayon dun sa negative charge? So, yung mangyayari sa mga negative charges na yan, mag-i-exit din yan dun sa pathway papunta dun sa Earth. So, mangyayari, ma-uncharge na ulit si body B. Pero as long as na get in contact siya dun sa body A kanina, ayun, nandun pa rin yung bound charge. So, yan yung concept ng electrostatic induction. So, it is found out doon na yung positive charge, nag-i-induce siya ng negative charge. Or let's say, vice versa. So, kung negative charge yung body A kanina, yung mapoproduce na charge dito, or yung mai-induce na charge pala dito is positive. Tapos, yung negative naman nasa kabila. And then, yung total dami ng charges is equal doon sa charge na nag-cause nung induction. So, ayan yung mga saglit na lecture natin pagdating dun sa electrostatic induction.
So ngayon, punta na tayo dun sa electric field intensity, no? Or field strength or field intensity. So, bali dun sa lecture 1 natin, di ba? Na-discuss na natin yung concept ng electric field. So, siya nga yung stress, di ba, dun sa region. So, ngayon naman, yung intensity na yun, so yung electric intensity at any point within the electric field, so mamimili ka lang ng point dun sa electric field para malaman mo dun yung intensity. So, pwede natin siya i-define sa tatlong pamamaraan. So, yung una, it is given by the force experienced by a positive unit charge placed at that point. So, yung force na may experience ng isang charge, depende kung saan mo siya nilagay. So, pwede natin masabi yung electric field intensity na yun is force per unit charge. So, ayun siya, di ba? Yung force na na-experience ng isang unit positive charge. Ayan, place at that point. So, sabihin natin, yung ilagay natin dito sa point A, nandyan yung unit positive charge natin. So, yung positive Q. So, its direction is the direction along which the force acts. So, kung positive itong test charge natin at positive rin itong nilagay natin, di ba? So, yung ma-experience niya is repel. So, papunta siya dito sa kanan. So, pwede natin masabi ang unit ng field intensity is Newton per coulomb. Okay? So, Newton per coulomb. Or pwede rin siyang voltmeter. So, kung naalala ninyo, di ba, yung ginawa natin doon sa episode na sundot doon sa episode 1. So, iano natin siya mamaya, dadissect natin yung voltmeter. So, ngayon, gagawin natin, mag-focus muna tayo dito. Okay? So, di ba, yung F, yung sa Coulomb's law is Q1, Q2, all over 4 pi E sub O, E sub R, D squared. Yung electric field intensity may over Q. So, di ba, mangyayari kapag nag-multiply ka dyan ng 1 over Q, yung isang Q dun, makakancel. Kaya yung electric field intensity, pwede natin masabi, Q na lang siya, kung sino yung test charge mo, di ba? All over 4 pi, so E sub O, E sub R, D squared. Okay, so yan na siya. So, since nawala yung isang charge, naging Newton per coulomb na lang siya. So, ngayon, gamit itong equation na to, doon na natin i-dissect yung volt per meter. So, kung naalala ninyo, di ba, meron tayong coulomb sa taas. And then, refer back doon sa last episode, di ba, yung farad per meter dito sa baba, magiging farad meter na lang. Tapos, yung farad, in-express natin as coulomb per volt. Okay, so lalabas, yung nasa baba is coulomb per volt, tapos meter. Kasi nga, di ba, farad meter na lang yung nasa baba. Eh, yung farad is coulomb per volt. So, once na i-simplify natin yan, makaka-cancel na yung coulomb, tapos yung volt, tataas siya. Kaya yung other unit ng electric field intensity is volt per meter. So, pwede nyo siya i-express as any of those ways. So, ayan siya ha, yung force na na-experience ng isang positive charge. Pero minsan kasi may mga problem, yung charge na nilalagay hindi positive eh. Pero yan, yung sa basic definition niya, ayun, yung pag naglagay ka ng unit positive charge at any point, so kung ano yung ma-experience niya, ayun yung electric field intensity, yung force na na-experience per charge. Bali, ganun siya. So, the more na lumalapit ka, syempre, mas malakas yan. So, the more na lumalayo ka, nagde-degrade naman siya. Kasi nga, di ba, meron kang mga voltage per meter. So, yung pangalawa naman, yung electric intensity at a point may be defined as the equal lines of force passing normally through a unit cross-section at that point. So, suppose that there is a charge of Q coulombs. So, yung number of lines of force produced by it is Q over E. Or sabihin natin yung permittivity. So, dito, makikita natin, dinistinguish niya yung pagkakaiba ng charge. Pero yung charge, tandaan ninyo, yung Q is equal din siya dun sa electric flux. Okay? So, equal lang sila.
Pero nire-reserve yung term na number of lines of force. So hindi siya equal dun sa Q. Pero parang interchangeable, di ba? Lalo na sa electromagnetism. So ano ba yung magnetic flux? So magnetic lines of force. So dito sa electrostatics natin, di ba, yung electric flux, ayan, is equal dun sa coulombs. Pero yung tinatawag na lines of force natin, iba pa siya. So ang equation niya is Q over E. So if these lines falls normally on an area of A, ayan, square meter surrounding at that point. So bali mangyayari, di ba? Number of lines of force per unit area siya. So ano ba yung lines of force? So Q over E. So once na i-simplify mo yan, eto na siya. Okay? Pero ayun, sa susunod na mga slides natin, yung electric flux density is Q over A. So, ibig sabihin, itong part na to, pwede natin to palitan ng letter D. So, pag pinalitan na natin siya, eto na siya. So, yung electric field intensity is equal sa electric flux density all over yung permittivity. So, ano ba yung permittivity? Ayun, yung permittivity of vacuum times yung relative permittivity. So, ayan yung mga ways, no, kung paano natin i-express yung electric field intensity. So, yung una kanina, yung force na na-experience nung unit positive charge, di ba? Tapos, yung isa naman, yung equal daw dun sa lines of force na nagpapass through dun sa unit cross-section area. And then last, paano natin i-express yung electric field intensity or yung field strength? Intensity at any point in the electric field is equal to the potential gradient. So, iba't iba yung ginagamit na term, di ba? Potential gradient at that point. So, in other words, E is equal to the rate of fall of potential in the direction of the lines of force. Or pwede natin masabi, ayun, yung voltage over distance. So, dV over dx. So, ayun, paano mo siya i-express ulit, yung electric field intensity? So, three ways. Yung una nga ulit is yung force na na-experience nung unit positive charge at that point. So, kung ano man yung point na piliit mo. So, second, yung number of lines of force na nagpapass through dun sa cross-section area ng isang positive test charge. And then letter C, ayan, diba, potential gradient at that point. So, ayan yung three ways para paano mo i-express yung electric field or field intensity. So ngayon, pupunta naman tayo doon sa electric flux density or electric displacement. So interchangeable siya ulit, diba? So ayan, sa mga nakapanood na ng mga ibang higher kong videos, so kahit papaano nadaanan na natin yung term na magnetic flux density, diba? Is yung magnetic flux per unit area. Ngayon naman, dito sa electrostatics, meron tayong electric flux density. So, hindi siya magnetic flux. So, sa magnetic flux, diba, sabihin natin meron kang electromagnet. Ayan, diba, lagyan mo siya ng coil, salpakan mo ng source, diba, magkakaroon ng north at south dun. So, yan yung magnetic flux mo. Okay? Or sabihin natin, diba, kung meron magkaharapan na magnet na north at south, yung mga linyang ito yung magnetic flux mo. Okay, so sa electrostatics naman, so sabihin natin, ayun nga, di ba, meron kang isang charge. So yung charge, maglalabas yan ng electric lines of force. So, tandaan niyo yung tawag electric lines of force. So, more on, straight siya. Tapos, nag-e-emanate kagad siya dun sa surface nung charge. Yun nga lang, kapag lapit ka dyan ng opposite charge, no, yung ibang lines dyan is bumabali. Pero kung mag-isa lang siya, yung direction niya is outward na straight. So yan, sana matandaan nyo itong mga pinagbabanggit natin, no, once na nasa power system na kayo, or yung mga ibang nasa power system na, no, tapos nagre-review para dito sa electrostatics. So mapapansin niyo yung mga principles, di ba, or mga theories, nakakapag-contribute siya kung paano natin maiintindihan yung properties ng isang electric transmission line, di ba?
Okay, so ayan yung electric flux, no? Nag-emanate siya at diretso doon sa surface ng conductor. So kung yung magnetic flux density is magnetic flux per unit area, so yung electric flux density naman is electric flux over per unit area. So sabi natin nga kanina, 'di ba? Yung electric flux is equal dun sa number of charges. Pero yun nga, yung term na number of lines of force or yung electric lines of force, iba pa yun dun sa mismong charge. So yung sa electric lines of force, 'di ba? All over siya dun sa yung pinaka-charge natin, all over dun sa permittivity. So ayan, it is given by the normal flux per unit area o related siya, di ba, sa electric field intensity. So base nga doon sa second way of expression natin ng electric field intensity, di ba? Ano siya, yung electric flux density all over permittivity. So kung ililipat natin permittivity sa kabilang side, hindi yung formula natin ng electric flux density is permittivity multiplied by electric field intensity. So tandaan, yung ibang tawag dito sa electric flux density is called charge density. Kasi nga 'di ba, yung electric flux is equal doon sa charge mismo. Okay? So tandaan lang ha, iba yung charge or yung electric flux doon sa number lines of force. So, kapag sinabi mo ng number lines of force, meron na siyang over permittivity. So, tingin ko okay na itong mga principle na banggit natin, no? So, pwede na tayo mag-solve ng mga sample problems natin dito sa electric field intensity at electric flux density. Okay, so problem number 1. So, calculate two parallel rectangular plates measuring 20 cm by 40 cm carry an electric charge of 0.2 microcoulomb. So, calculate the electric flux density. So, yung letter D. So, yung unang pinapasolve is yung letter D. Tapos ngayon, if the plates are spaced 5 mm apart and the voltage between them is 0.25 kV, determine the electric field strength. So, yung letter E. So, ngayon, gawin natin, siguro drawing muna natin, no? So, ito yung dalawang plates mo. Tapos, meron daw voltage between them na 0.25 kV. So, yan yung voltage across dun sa plates. Tapos, yung area daw ng plates is 20 cm. Okay, so by 40 cm. Ayan yung area niya. And then, meron daw yung charge na 0.2 microcoulomb. Pagkatapos, hindi lang yun, yung distance nitong mga plates na to, okay, is 5 mm apart. So, yeah, maghanap na tayo ng D tsaka letter E. So, para doon sa electric flux density, di ba, charge nga siya all over per unit area. Or yung electric flux per unit area. So, direct substitution lang, 0.2 microcoulomb all over, gagawin ko na siyang meters, no? So, 0.2 meter by 0.4 meter. So, ayan, makukuha mo na yung electric flux density. So, ito na yung makapangyarihang calcul natin. So, 0.2 micro all over yung area, 0.2 times 0.4. So, ayan, yung sagot natin is 25 micro ba to? Okay, so hindi pala 25. So, 2.5 micro. Ayan. So, 2.5 microcoulomb, okay, per square meter. So, ayan yung electric flux density. So, ngayon, pagdating naman dun sa electric field strength, yung letter E, ang gagamitin natin dyan is yung pangatlo expression, di ba? Yung voltage gradient at that point. So, lalabas, voltage all over, distance lang siya. So, express natin siya as volt per meter. So, 0.25 kilovolts, so times 10 raised to 3 volts, all over yung distance, which is 5 mm. So, express ko na lang siya as meter. So, 5 times 10 raised to negative 3 meters. So, ayan na. Kuha mo na yung electric field strength.
Okay. So, 0.25 kV all over 5 milli. So, yun, 50,000 volts per meter or 50 kV per meter. So, ito yung mga sagot natin para sa problem number 1. Okay, so problem number 2. So, the flux density between two plates separated by mica of relative permittivity is 5. Tapos, is 2 microcoulomb per square meter. Tapos, find the voltage gradient between the plates. So, yung voltage gradient na yun, ayun nga, di ba? Other term for electric field intensity. So, ngayon, meron tayong dalawang plates ulit. Okay, na kung saan mica yung nasa gitna nila. So, yung mica, merong relative permittivity daw, di ba, na 5. Tapos, ayun, yung flux density dito, let's say letter D, is 2 microcoulomb, okay, per square meter. So, tinatanong, ano yung voltage gradient between plates? So, lalabas dito yung second expression natin, di ba, dun sa electric field intensity. Na kung saan, siya yung total number of lines of force na nagpapass through dun sa cross-section area. Di ba, ito siya ulit. Okay. So, number of lines of force, so Q over E all over A. So, di ba, magiging Q, permittivity, tapos area. Yun nga lang, di ba, yung Q over A is flux density. Kaya yung electric field mo ngayon, i-express natin siya as flux density per permittivity. So, ibig sabihin, dito sa problem number 2, pwede na natin siya masagutan ng diretso. Yun nga lang, ang ginamit natin na expression natin ng electric field intensity is yung pangalawa. Yung the number of lines of force na nagpapass through dun sa cross-section area. So, bali, 2 times 10 raised to negative 6, okay, coulomb per square meter. So, all over. So, yung permittivity muna ng vacuum or ng free space, so 8.854 times 10 raised to negative 12. So, farad per meter. And then, yung relative mo na mica, which is 5. So, ayan, kuha na natin yung voltage gradient. So, ingat nga lang kayo, no? Minsan kasi yung problem, ibang term yung ginagamit, tapos mapapaisip ka, uy, ano yung pinapasolve nito? Ano yung voltage gradient na yun, di ba? So yun, simply ano lang siya, tawag dito, electric field intensity. So yan, kunin na natin yung constant. Okay, E sub O times 5. So yan, bali, 45,176.362. So, 45,176.362. Yan, so 362 volt per meter. So, since voltage gradient yung tinatanong, mas magandang i-express siya as volt per meter. Pero kung tinatanong ka kung ano yung na-experience ng unit positive charge, di ba? Mas magandang i-express mo yung field intensity mo ng Newton per coulomb. Pero yung tandaan, yung sa expression ng unit is interchangeable naman siya. Okay, so number 3. Determine two parallel plates having a potential difference of 200 volts between them. Ayan, space sila na 0.8 millimeters apart. What is the electric field strength? So, letter E ulit yung tinatanong. Tapos, find also the electric flux density. Ayan, when the dielectric between plates is air. So, maghanap tayo kung air. Tapos, yung isa naman is polythene. Okay? So, let's say letter P na lang. So, kapag polythene, yung relative permittivity is 2.3. Kapag air, hindi na siya binibigay, di ba? Kasi obviously, 1 na yun. So, syempre, kapag ibang material yan, kailangan nilang ibigay. So, madali lang tingin ko ulit ito. So, meron tayong plates na kung saan yung voltage between them is 200 volts. So, yan yung V. And then, yung distance nila
is 0.8 millimeter. So, times 10 raised to negative 3 meter. So, ngayon, unahin muna natin kunin yung yung electric field strength or yung voltage gradient. So, katulad ng ginawa natin sa number 1, bali V over D. So, voltage over distance. So, 200 volts all over 0.8 millimeter. So, sana puro ganito yung problem, diba? Kapag nag-exam ka, madali lang. Okay, so 200 all over 0.8 times 10 raised to negative 3. So, yan, bali, meron tayong 250,000 volts per meter or 250 kV per meter. So, ayan, for now, buo na lang yung expression. So, ngayon, kapag maghanap na tayo ng electric flux density using electric field, diba? So, permittivity siya multiply by electric field intensity. So, bali, diretso na natin ito maisosolve. Since meron na tayong electric field strength at constant naman to, diba? So, diretso na siya. So, para sa air, so, 8.854 times 10 raised to negative 12 farad per meter. Relative air, 1. And then, yung 250,000 volts per meter. So, yan, makukuha mo na yung electric flux density. Kung yung dielectric mo is air. So, ngayon, salpak na natin yung constant. So, constant number 32, di ba? Kung nakaano ka. Casio, Olympia, Arce, di ba? So, 250 kV. Okay, so check natin. So, 2.214 microcoulomb per square meter. So, lagyan na natin dito, 2.214 microcoulomb, okay, per square meter. And then, kapag dun sa polythene, kukopyahin lang natin yan, di ba? Ang gagawin lang natin, iibahin lang natin yung relative. Since yung relative ng polythene is 2.3. O, lagyan natin dyan 2.3. And then, 250,000 volt per meter. Okay. So, kuha na natin to. So, gagawin ko, edit ko na lang to. Tapos, palitan ko to ng 2.3. So, ito siya. So, ayan, 5.091 microcoulomb per square meter. So, ayan yung mga sagot natin, no? Para dito sa problem number 3. So, kahit paano, madadali lang naman yung problem dito sa electric field intensity at electric flux density. And then last, so, syempre, di ba, para magkaroon ng excitement, kailangan naman natin ng problem na merong challenge. So, a point charge Q1 is at X is equals to 0. Okay, and the second charge, Q2 is X is equals sa 1 meter. So, drawing natin yung dalawang charge. So, kung ito yung 0.0, ito yung 1 meter. Hindi masasabi mo, yung distance nila sa isa't isa is 1 meter. Okay? So, ngayon, calculate the distance from Q1. The field intensity is 0. So, mamimili ka lang ng point dito na kung saan yung field intensity daw ay 0. Sabihin natin, nandito banda. Okay? So, ito yung Q1, no? Ito si Q2. So, galing sa Q1, ano daw yung distance na kung saan, sabihin natin, ito, pag kumuha ka ng field intensity dito, is 0. Okay? So, sabihin natin, ang distance niyan is X. So, yung matitirang distance is 1 minus X, di ba? Okay, so sabihin natin, itong distance na to is 1 minus X. So, tandaan, no? Pag nandito tayo sa distance na to, ang mararamdaman natin, yung field intensity ay 0. So, ayan, nagbigay na siya ng value ng Q1, which is negative 4Q. And then Q2 is 9Q.
So ayan, solve na natin. So ang pinaka hinahanap is yung distance. Ano yung value ng x? Okay. So ngayon, ang i-apply natin dito is yung first impression. Na yung force na na-experience ng isang positive test charge, di ba? At that point. Pero lalabas, di ba? Hindi lang naman isa yung charge natin, dalawa. Isang negative, isa pang positive. So masasabi natin yung total electric field intensity at that point is influenced by these charges. So dalawa, hindi lang isa. So masasabi natin yung total is equal sa E sub 1 galing sa charge 1 plus E sub 2. Ayun nga lang, di ba? Ang inaalam natin na kapag nandito tayo sa point na to, zero yung natin, yung electric field intensity. Or let's say yung total is 0. So ngayon, 'di ba, yung formula natin ng electric field intensity using yung unang expression, yung force na na-experience, 'di ba, ng unit positive charge is Q all over 4 pi E sub O E sub R d squared. So dito lalabas for charge 1, ang distance natin is x. Para sa charge 2, yung d sub 2 natin is 1 minus x. Okay? So galing ka dito, 'di ba? Yung distance mo is 1 minus x. Pero kapag papunta naman sa charge 1, x siya. So ngayon, kung i-express natin itong dalawa, ganito yung mangyayari ngayon. So 0 yung total, 'di ba? Is equals to, so negative 4q all over, so 4 pi E sub O E sub R, ano yung distance nung 1? X squared plus, okay, so si 9q all over 4 pi E sub O E sub R, okay, so 1 minus X squared. So ngayon, kapag nilipat natin itong 4 sa kabila, magiging positive siya, di ba? So 4q, so 4 pi E sub O E sub R x squared is equals to, so 9q all over 4 pi E sub O E sub R 1 minus x squared. So syempre, ano mangyayari dyan? Cancel na to. So cancel na rin itong 4 pi E sub O E sub R. So matitira na sa equation natin is 4 plus x squared. Sa kabila naman is 9 all over 1 minus x squared. So pagdating dyan, pwede ka na shift solve. Makuha mo na yung distance, di ba? So, ayun, kung masipag ka, pwede ka quadratic equation, di ba? So, ayan, 4 all over x squared is equals to 9 all over 1 minus x squared. Ayan na siya. So, shift solve. So, syempre, di ba, wala naman negative distance. Kaya kukunin natin yung isa, which is 0.4. So, masasabi natin yung distance is kailangan 0.4 meters. Galing dun sa Q1. So, tandaan yung isang distance, whole number pa. At talagang reject yan. Kasi diba yung distance ni Q1 sa Q2 is 1 meter. Kung 1 meter yan, hindi ka pwede magkaroon ng distansya na mas lagpas sa 1 meter. So, kailangan less than 1 meter siya. Which is, pasok si 0.4. At hindi lang yun, negative kasi ito, di ba? Positive yung isa. So, may mga grounds ka kung paano mo mapipili yung tamang sagot. So, ayan yung last problem natin para dito sa electric field intensity at electric flux density. So, sana na tuto kayo dito sa episode nating ito with regard sa electrostatics. So, sa susunod, ayun, pupunta na tayo dun sa potential na tinatawag. So yun, if you find this video helpful, share ninyo sa mga kaibigan ninyo at see you sa mga future episodes dito sa EE Lectures and The Lord of Stories podcast. Bye!